1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng, syempre, Monday, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga makasolid na makamama Sam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, ito nga, pambato ng Great Britain sa Miss Universe. Okay, another Pinay beauty. Dahil si Angelica Piatao Armonier ang ilalaban ng Great Britain dito sa Miss Universe. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko ay nakakatuwa kasi syempre, another Pinay beauty. Pero syempre, ang dinadala niyang bansa ay Great Britain. Buti na lang hindi na siya sumali doon sa sa Miss Universe Philippines. At least dito, diretsa na siya. So, nakakatuwa kasi syempre, di ba, ang mga Pinay hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na, o di ba? Anyway, so I'm so happy and of course looking forward ako kung ano ang ipapakita niya sa Miss Universe at kung gaano nga ba kakabog ang beauty niya. Marami na rin mga Pinay beauty na nagrepresent ng iba't ibang klase ng bansa katulad ng Australia, Great Britain, di ba? Dati meron na rin, and then UK ba? Great Britain. Basta hindi lang to bago. Kumbaga parang ayan na nga, excited tayo dahil hindi lang naman sa Pilipinas ang may Pilipina, kundi sa buong mundo. O, di ba? And then, ayun, so may makakatsikahan na si Bea Milan-Windorski pag pumunta siya sa Miss Universe. And good luck sa pambato ng Great Britain. And then, tingnan natin kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Universe. Siya ba ay papasok sa mga or hindi? Feeling ko, depende sa pag-prepared niya, no? Depende kung gaano siya kalakas at kung gaano niya palalakasin ang laban niya sa Miss Universe. Ayun yon. At para naman sa sumunod natin, chika, welcome to the major pageant. Dahil itong mga kandidatang to ay dati nang sumali sa, tawag dito, sa mga minor pageant. So, ito nga pambato ng Myanmar para sa Miss Earth at saka syempre si Miss Earth Colombia na si Isabella Bermudez. Anong masasabi mo sa beauty nila? Tingin mo, papalo ba sa Miss Earth ngayong taon na to nang gagawin sa Pilipinas? Well, ang masasabi ko dyan ay depende yan kung paano nila eksinahan ang kanilang laban sa Miss Earth. Ang Miss Earth, alam natin na patalinuhan din, pagalingan din ng mga advocacy, di ba? So, alam naman natin ang advocacy nila ay about environment, and then kung ganun yung ipapakita nila, di ba, penetrate sila ng bonggang-bongga na nanalo nga ang Colombia sa Pilipinas, di ba? So, ibig sabihin, basta galingan lang ang laban nila, may chance silang makapasok sa finalist ng Miss Earth or manalo ng Miss Earth. And then, ayun, depende. Hindi naman kasi sila masyadong maganda. Charot. Pero, hindi natin pwede underestimate yung kakayahan na pwede nilang ipakita sa darating na Miss Earth. And kaya, masasabi ko, good luck na lang sa kanila, di ba? So, yeah, so good luck and laban yan. At, let's see. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, Corona sa Reina Pilipinas. 3 Corona, 2 MGI All-Stars,
Oo, at isang Miss Grand International. So, anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay good luck sa kokoronahan dahil ayun naman pala, dalawa naman palang MGI All-Stars and then isang Miss Grand. Oh, hindi ko alam kung bakit dalawa at bakit may MGI All-Stars. So, gano'n. Pero syempre, dahil yun nga yung format, the more mas maraming corona, the more mas bongga at may chance sa mga girls natin. So, sa Miss Grand, isa lang naman talaga ang inilalaban sa Miss Grand. Ay kung pwedeng 5, edi 5 ang kukunin nila dyan. Tapos dito naman sa MGI All-Stars, 2. So, good luck sa lalaban, di ba? And then, wala akong masabi, kundi let's see kung ano yung ipapakita ng MGI para dito sa laban or ano to, Reyna Pilipinas. Oho. Ako kasi parang wala naman ako masyadong ine-expect. Oho. Kumbaga parang nandiyan na ako sa moment na, sige, pakita ninyo kung ano ang meron sa pageant and then let's see in the future kung ito nga ba ay kakabog o hindi. Di ba? Pero nakikita ko naman kabugan. Kanina napanood ko yung mga ilang clips, di ba? Nakita ko, mga pa-eksena, mga sexy at kabugan. Pag Miss Grand, revealing talaga at sexy. Di ba? So, yon. So, ganon ang drama. And then, go, go, go. 555, di ba? So, laban. Okay. Para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, India, nag-sandwich win dito sa Miss Supranational. Ngayon naman umaasa ang Indonesia na makukuha nila ang ikalawang corona dito sa Miss Supranational. Tingin mo, Mama Sam, mangyari kaya to? Hindi. So, parang feeling ko masyado lang silang ambisyosa. Malakas yung laban doon sa social media pero hindi ko nakikita na alam mo yon na mananalo ang Indonesia ngayong taon na to sa Miss Supranational, lalo na sa pambato nila na si Agnes. Hindi ako bitter pero nandoon na parang ano ba, lumakas lang yung loob nila kasi maingay nga sila sa social media tapos number 1 sila sa prediction. So nagkaroon sila ng, alam mo yon, ng confident na kaya natin makuha to. Di pakita nila kung kaya nilang makuha. Pero tansya ko lang kahapon nakita ko umalis na sila, pumunta na ng Poland. Feeling ko hindi. Mas malaki pa rin ang laban o mas malakas pa rin ang laban ng pambato ng Pilipinas dito sa Miss Supranational. And then, ayun, so abangan natin kung paano kakabog ang Katrina Ligado. And then, itong pambato ng Indonesia, go, go, go lang. Yes, confident siya, pero parang feeling ko, ang makukuha niyan ay top 10. Di ba? So, yun, kasi hindi naman pala masyado kagandahan. Ayun yung masasabi ko. Bahala siya. Basta, lumaban lang si Agnes. So, kung feeling niya mananalo siya, i-feel niya lang yun. Wala namang problema. Go, go, go! Ganon! Basta ang alam ko, sa ngayon, hindi pa naman nagsisimula ang competition. So nakita ko siya yesterday, parang hindi naman katakot-takot. Kumbaga parang, hindi naman nakakakaba. Kumbaga nakakatakot na, charot. Hindi, wala. Wala akong nakitang, corona para sa ulo niya, charot. Ang bitter, but good luck kay Agnes. Naniniwala naman ako na gagawin niya yung kanyang makakaya sa laban niya dito sa Miss Supranational. Kaya, go, go, go Indonesia! Di ba? Nako. At para naman sa sumunod na chika, tingin mo, Mama Sam, ang kokoronahan sa MGI All-Stars ay si Alexi Brooks at saka si pangalan ito? Patricia Ann Lorenzo Diaz. Yes, feeling ko silang dalawa yan. Silang dalawa yung kokoronahan ng MGI All-Stars kasi wala namang iba. Si Angelica Lopez ang parang feeling ko ang pwedeng koronahan ng... Alam nyo, sa totoo lang, ang lakas din ng laban kasi ni Angelica, no? So, yun. So, parang feeling ko, etong si Alexi Brooks, sigurado ako mag-MGI All-Stars to. Walang duda. And then, eto naman si Patricia Ann Lorenzo Diaz, good luck. So, tingin natin ay kaya naman din kumabog, pero let's see. So, parang feeling ko silang dalawa yan. Ganon! At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, nako, pasabog din. Dahil Alexi Brooks rumampa na kanina at nagpasabog ng bonggang-bongga. Anong masasabi mo sa eksena ni Alexi Brooks?
Go, go, go! Fight, fight, fight! Tulad nga na sinabi ko, alam ni Alexi kung paano niya ilalaban ang sarili niya dyan, and then go lang, di ba? Kung ayan yung nafe-feel niya, kung ayan yung gusto niyang mangyari, go lang. Nakikita ko naman na talagang nag-e-effort, and then parang feeling ko naman kasi panalo si Alexi dyan. Ayun lang ang masasabi ko. So kanina yung eksena niya, wow, ang ganda, ang winner, ang ganda ng face, ang ganda ng makeup. In fairness, gusto ko yung makeup niya kanina, gusto ko yung styling niya kanina, gusto ko yung paandal niya kanina. Talagang sabi ko, oh my God, di ba? So yon, so happy ako for Alexi dahil at least, di ba, tinatry niya yung best niya. Yun yung importante doon. And let's see kung ano ba? Wala naman siyang ibang kalaban eh. So parang feeling ko siya na yun, di ba? So ganun lang. So magaling yung ipinakitang eksena. Wala akong masabi. Actually, nagalingan ako sa kanya. Kaya na kasi nung lumabas kasi si Angelica, mas kumabog. Yung parang alam mo yun, yung parang boom, pasabog talaga, di ba? So, natuwa ako kay Alexi. Sa totoo lang, ang ganda ng execution niya. Lalo na yung binuka niya yung ganon. Maganda. Tapos, yung kanyang eksena, alam mo, pa-surprise, di ba? So, panalo para sa akin. Kaya lang, syempre, paandar talaga itong si Angelica Lopez na, oh my gosh, naloka ako ng bonggang-bongga. So, bagay talaga sa kanya yung Miss Grand International. Parang feeling ko hindi naman si Angelica at saka si Alexi ang naglalaban. So, parang feeling ko na kay Alexi at saka Patricia Lorenzo Diaz. Laban. And then para sa sumunod nating chika, Binibining Pilipinas, malapit na ang Coronation Night dahil this coming Saturday ay magaganap na ang koronasyon ng Binibining Pilipinas. Sabi nga gano'n, once you're Binibini, you're always a Binibini. Kaya manood tayong lahat ng Binibining Pilipinas kasi syempre, kokoronahan na ang susunod na reyna ng Binibining Pilipinas. So, ang gaganda din ng mga kandidata dito at palaban. So, syempre looking forward ako kung ano magaganap sa Coronation Night ng Binibining Pilipinas this coming Saturday. I'm so excited. I'm always excited sa Binibining Pilipinas. At sabi nga ganon, once you are Binibini, you're always a Binibini. Saan ka pa? Dito ka na sa Binibining Pilipinas. Di ba? So, laban yan. At kaya yan. So, ako naman ay lagi naman akong nananalig sa galing ng mga Binibini. Kaya, ay nako, hindi question, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Mama Sam, ano naman daw ang masasabi ko sa bagong headshot ng our Miss Supranational na Z, syempre, ang ganda-ganda, di ba? Na si Miss Supranational Philippines Katrina Ligado. Well, ang masasabi ko, Diyosa. Ang Diyosa niya, my gosh. Para siyang tawag dito, anghel na nalaglag sa lupa. Ganon. Ang ganda ng mukha ni Angelica dito. Ni Katrina Ligado. So, kung tatanungin nyo ako kung may laban ba si Katrina Ligado dito sa Miss Supranational, to be honest, ngayon, after niyang umalis yesterday, so parang ang feeling ko, I go. Di ba? Laban yan. So, maghintay tayo ng mga paandar at eksena niya. So, parang feeling ko talagang kakabog. So, naniniwala ako sa ganda ni Katrina Ligado. Naniniwala ako na kaya ni Katrina Ligado na, alam mo yon, talagang mag-penetrate. So, basta magtiwala lang tayo sa ipapakita niya kasi kapanipaniwala naman ang bawat eksena na ipapakita niya dito sa Miss Supranational. So, basta laban niya. Tingnan na nga ninyo yung pasabog niya. Headshot pa lang yan. So, yon. Ay, nako. I'm so excited for Katrina Ligado. At ayun, laban nga. Magtiwala na lang tayo, di ba? Sabing ganun, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa pambato ng Espanya? Actually, maganda. Maganda yung pambato ng Espanya dito sa Miss Supranational. Pero syempre, iba pa din yung beauty na meron etong si Katrina Ligado. At
naniniwala ako na iba yung datingan. Hindi ko pa nakikita lahat ng candidates eh. Siguro pag nagkaroon na sila ng sashing ceremony, at doon magkakaalaman, no? Di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Thailand, umurong na para sa laban sa Miss Supranational. Mama Sam, anong chika mo dito? Well, ang chika ko ay syempre nakakalungkot para kay Ai dahil alam mo yon na parang paalis na siya tapos last minute, pak! Kagabi umaten ako ng event doon sa Mr. Global. So, ayun nga, isa sa mga pinag-uusapan doon. Actually, tinanong ko sila kung ano ang dahilan, bakit. To be honest, ayaw nilang magsalita. Pero may nababalitaan ako na, alam mo yun, something dahil daw sa sponsorship, yung mga ganon, na hindi, syempre, di ba, lalaban kasi to sa, sa international stage. Syempre, kailangan pa rin ng mga gastos, pera, mga ganon. Ayun pa daw yung isa sa mga dahilan. Tapos bukod doon, syempre, may sakit din kasi na nakikita sa katawan ni Ai na kailangan ayusin. So, hindi ko alam kung ano yung totoo doon. Yung iba sinasabi financial problem, yung iba sinasabi, ay nako, merong sabit. Tapos yung iba naman sinasabi, ay may sakit. So, ngayon, kung ano yung nirelease nila dyan, ay yun na lang yung intindihin natin. Nakakalungkot para sa part, syempre, ni Ai, na alam mo yun, excited din tayo na makita uli siya one more time sa international stage. Pero, ayun nga, hindi na siya matutuloy yata. Kumbaga, kanselado na ang kanyang laban. And then, wala silang ipapalit kasi syempre rush na. So, ganun talaga. But for me, sayang. Sana kasi ang Thailand, ang gawin nila, maaga pa lang, magpa-pageant na sila or mag-appoint na sila para alam mo yon naayos ng maigi yung mga dapat ayusin. Hindi yung ganito. So, learn yan sa kanila na dapat hindi sila rush, hindi ko kailan yung ang laban na sa isang linggo, doon pa lang sila mag-a-appoint ng candidates nila. Dapat dyan talaga at least 6 months or 3 months before the pageant. Diba? Ang haba-haba ng panahon, hindi nila inasikaso yan. Tapos ngayon biglang rush na sila ganyan. So, yon wala na nga silang pageant ano na lang, kumbaga parang bunot na nga lang yung mga girls tapos ganun pa. Syempre nalungkot tayo dahil akala natin lalaban tong si Ai, hindi naman matutuloy. So, it's not for her siguro. Maybe next time. Diba? So, yan. Nakakaloka talaga mga pangyayari at mga eksena dito sa mundo ng pageantry. At ayan na nga, di ba? So, nireveal na ang 21 candidates dito sa Reyna Pilipinas. And then, of course, we are happy naman dahil, in fairness, malinaw yung kanilang, yung kanilang live. Maganda, bongga. At ayun, ang daming ilaw. So, kaya naman pala gawin ng Pilipinas yung ganyan. Bakit hindi kasi gawin? So, sana ayan, mag-effort na yung mga pageant sa atin. Kasi, syempre, kung ang Reyna Pilipinas nagawa, di sana paggastusan din nila at gawin din nila ng ganyang kabongga. Diba? So, may kamahalan yan. Pero, syempre, kung tawag dito, kung mag-effort naman ang bawat national pageant na magkaroon ng ganyang kabongga, di bongga ang laban, di ba? And then, ayun, so 21 candidates ang magkukumpit sa Reyna Pilipinas. Syempre, 2 corona para sa MGI All-Stars at 1 corona daw para sa Miss Grand Philippines. Are you excited? Dapat ma-excite ka dahil, ay nako, alam mo yon dahil tuloy-tuloy ang laban dito sa Reyna Pilipinas. Ang kanilang coronation ay magaganap nga this coming August. So, syempre, abangan natin kung ano ang kanilang eksena, pasabog. And then, ayun, nakikita ko ang mga naglalaban-laban, si Sia Pala. Oh my gosh, gusto ko si Sia. Tapos, ayan, si Alexi, di ba? Sila yung mga naglalaban-laban dyan eh. And then, good luck sa mga girls.
Are you excited, guys? Dapat ma-excite ka. So, yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.